Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. Umagang umaga, mga wala pang 7 ata mga bossing. Meron na tayong kliyente rito sa ating shop, isang adventure. Okay, so mga adventure mga bossing, alam nyo na kung anong problema ng adventure natin pagdating sa tanghali mga boss. Hindi na ganun kaganda ang lamig. Pero ngayong umaga, pagdating niya, may lamig naman mga bossing, no? Yun ang reklamo kasi ng kliyente natin eh. Pagdating sa tanghali, hindi na ganun kaganda yung binibigay na response ng lamig. So ngayon nakita namin mga boss yung reading at saka yung langis na lumabas ay kulay papuntang kulay gray na. Ang sabi ko nga sana hindi pa tinamaan ng compressor, no. Pero yung gagawin natin kasi dito sa ating adventure, ipo-pull out natin lahat. Magmula kay compressor, bibiyakin natin si compressor, condenser, dalawang evaporator at wala rin siyang backup na pan mga bossing, no. So dadagdagan na rin natin ng isang backup na pan yan. Hindi lang natin nakuha kanina ng video yung reading, pero nasa 50 yung low side, tapos mga 200, walang 200 yung high side, no? So, ibig sabihin, hindi siya talaga ganun kakomportable pagdating pa lang sa reading sa panahon ngayon mga bossing, dahil masyadong maaga pa. Pero yun ang ino-offer natin dahil sa mga adventure, kabisado na natin yung ganitong problema na pag ganun ang issue sa tanghali ay mayroong connection or konektado yung buong system natin. So kaya kailangan natin siyang i-pull out lahat, linisin, i-flashing para matanggal natin yung lumang langis na nakita natin na yan mga bossing. Yan. Kasi yun no, meron pa natira doon sa ating glass. So pagka pangit yung langis na umiikot sa loob, hindi talaga makakapag-response siya sa tanghali. Kaya pinapa-pull out natin lahat mga bossing. Yan, natanggal na itong harapan. Tapos ang ginawa nung dating gumawang technician, nag-bypass ng thermostat, pero baka hindi nila alam yung original na wiring. Ito yung nilagay yung mga bossing. Baka hindi nila alam yung original na wiring na dito dapat kumukuha sa pinakang box ng original. Hindi natuloy na pagana ang pressure switch. Hindi na dumaan ng pressure switch. Ibig sabihin, kahit bunutin natin yung pressure switch dun sa dryer, dun sa receiver dryer, hindi na nagka-cut off yung ating compressor. Dapat kasi dyan, pag binunot ito, kung sino man ang medyo nakakaintindi ng ating wiring, pag binunot yan, hindi na gagana yung compressor. Yan. Kasi meron po kasing supply ito na papasok, saka lalabas pag ayos si pressure switch. So kanina, binubunot namin to, hindi naman nag-cut off ang compressor. Okay, so ibabalik natin to para maibalik natin lahat sa dati yung ating connection. Pangalawa, tingnan natin yung response ng lamig pag nagawa natin yung gusto nating mangyari na tanggalin lahat ng lumang langis at lagyan ng panibagong langis yung ating compressor. Kasi pagka po kasi ang langis ay hindi ganun kaganda, pangalawa yung sukat o yung ML or yung CC na umiikot sa buong system ay wala sa tama, hindi rin magkakaroon ng magandang response yung lamig ng aircon natin. Pangalawa, syempre yung refrigerant, compatible pa kaya dun sa ating langis na gagamitin o sa lumang langis na nasa loob. So kaya ang target natin, tanggalin lahat ng lumang langis para malagyan natin ng panibagong langis. Syempre, shoutout natin yung ating customer, Kuya. Kuya, ano nga po ulit? Kuya Jaime Ang. Jaime Ang. Okay, shoutout kay Kuya Jaime Ang. Yan yung may-ari ng ating adventure mga bossing, no? So, tingnan natin kung ano magagawa natin dito sa ating adventure. Pero syempre na, daanan na natin lahat ng mga ganitong eksena. Kaya kahit pa paano, alam natin kung anong tatargetin natin sa kanya, no? Okay, so abangan natin mamaya mga kuya, kung mga bossing, kung sakaling ikabit na namin lahat ng mga pyesa, nasaan ba yung reading, nasaan ba yung lamig na makukuha natin dito sa ating adventure. Okay? Mga boss, eto na yung ating front evaporator. So, hindi pa pala siya laminated. Nakapagpalit, hindi na to yung original, no? Napalitan na, pero ang problema ay ang kinabit din ay serpentine. So wala namang issue para sa akin yung serpentine at saka laminated. Medyo advantage lang ng konti yung laminated dahil kung titingnan nyo, mas masinsin o mas pino o mas marami yung tubo na nakadesign kay laminated. Pero itong serpentine, syempre mas malalaki ang gap. Kung titingnan nyo, halos 1 inch. O, kaya medyo, kumbaga, pagdating sa lamigan, mas advantage ng konti yung laminated.
Pero kung kaya naman palamigin ng ating system o ng ating compressor, expansion valve, mas malamig din naman po yan, no? Kumaga, aabot din po yan doon sa gusto nating lamig. Yun nga lang, syempre, kung magpapalit ka rin lang, laminated na. Kasi hindi yun na naipalit ng ating technician. Siguro baka hindi na i-offer sa ating kliyente or yan yung available na piyesa na meron sila. Ganun lang naman yun. Rear evaporator natin mga bossing, hindi naman to mabubutas kasi copper tube to, no? Kaya kung mapapansin nyo sa mga evaporator, hindi talaga palitin ang likuran dahil nga copper tube. So ito nga mga bossing kaya kung mapapansin niyo yung copper at saka yung aluminum, totoo naman na mas mabilis lumamig yung aluminum. Pero lumalamig din yung copper. Kaya minsan doon pa rin ako sa talagang nagbibigay o nagpapalamig, hindi dito sa lumalamig. Magkaiba po kasi ito, ang aantay lang naman nitong evaporator yung magpapalamig sa kanya Ngayon kung maganda ang setting ng expansion valve, maganda ang bomba, walang high pressure, kayang lumamig ng copper tube na kasing lamig ng aluminum. Late lang ng konting-konti, no? Kasi nga mas makapal ang copper. Itong expansion valve hindi sila nagpalit. So yan ang target natin dahil nga wala naman tayong pang-calibrate ng mga ganyan para sabihin natin na nasa tamang setting pa siya. So kaya kailangan natin siyang palitan ng panibago. O yan lang naman yung rear evaporator, copper tube, kaya hindi siya nabubutas. Bulok na yung mga pins, pero yung tubo niya hindi yan mabubutas hanggat di mo bubutasin. Yan naman ang maganda kay copper. Ito na yung compressor natin mga bossing. So, ang titingnan natin dito, yung loob, ang kalaban lang mga boss sa compressor, kung halimbawang itong nasa likuran na plate valve, itong 4 na tornilyo na to, meron kasi niya sa ilalim niya na dyan nakaposition yung plate valve natin. Mamaya, pakita ko sa inyo pag nabuksan natin. So, marirepair natin ng compressor kung sakaling may issue sa leak, kay o-ring, kay oil seal. Pero kung nandito na sa pinakang plate valve sa loob, medyo nahihirapan tayo dahil wala naman kasing piyesa na nabibili para palitan yon. At hindi naman talaga repairable ang compressor. Tayo lang naman na nakakapagbukas, o hindi lang naman tayo. Ibig sabihin nakakapag-repair dahil nga may pamalit. Pero wala ka namang magagawa kung may sira sa loob tapos wala ka namang ipapalit, wala rin, no? Pero ang purpose natin dito, kaya natin siya binaklas para tanggalin yung lumang langis at silipin yung loob kung ano makikita natin. Pakita namin sa inyo mamaya yan. Diba? Kabila. Mga bossing, pagka ganito na ang kulay o laman na langis sa inyong system o sa evaporator, condenser, hindi na po makakapag-response ng ganong kalamig yan. Kasi nga, hindi na maganda ang quality ng langis na nasa loob kaya hindi siya nagiging compatible kay refrigerant. So, yan yung mga naunang matanggal. Ito na yung mga sumunod. At syempre, nilalagyan pa namin ng panibago. So, may mga ginagamit po na pang-flashing para dyan sa evaporator, condenser. So, sa buong system, may mga ginagamit na 141B, mga bossing ang tawag dyan. Meron po na ngayon na lumalabas na hindi na siya nakakasira ng ozone, no? May mga nilabas na talaga sila na para pang flashing at hindi na ganun kaano sa ating kalikasan, no? Kaya pagka ganyan, siguro bilang kayo kung ilang taon na yung unit nyo, siguro advice natin mga bossing ay magpa-flashing kayo pag medyo nararamdaman nyo na sa tanghali na hindi ganun kaganda mag-response ang lamig. Isa na po yan sa mga problema natin. Pangit na langis na nasa loob. Okay? At syempre mga bossing, ito na yung ating final check-up sa ating mga piyesa. So, napalitan na natin ng expansion valve, na-flashing na rin ng evaporator. Kahit hindi nakatawan maisama natin sa ilalim ng tubig mga bossing, ang importante yung ating dugtungan kay expansion valve. Makita natin na walang singaw, no? Kasi yung tanso, hindi nga po yan mabubutas. Pero mamaya, babalik na rin namin yan para masigurado lang. May mga nilagay kaming pressure mga bossing. Ito yung sa ating rear evaporator at yun naman yung ating nasa front na evaporator. So may mga pressure yan, kung may leak dapat magbabubbles yung ating tubig. Parang kagaya nito, parang may konti rito sa dugtungan. Kita ba? Oh, pero okay lang yan.
Sa dugtungan lang yan eh. Sa katawan, wala naman kami nakikita. So, ilang kami? 1, 2, 3. So, 4 kami. So, 4 kami nga tumitingin dito sa tubig. Siyempre, kung merong leak, eh malamang makikita namin yan mga bossing. Bukod dito sa camera natin. So, clear naman mga boss. Wala naman. Pati pressure naman natin, hindi naman siya gumagalaw. So, pati yung gauge natin silyado. Okay. Isa pang mga sekreto syempre mga bossing, itong linis ng condenser, bukod sa loob magkaiba yung gamot ng loob, magkaiba yung gamot sa labas. Okay? So kung madumi ang pins ng ating condenser at radiator, mahihirapang makapag-suction yung clutch pan or yung auxiliary pan para palamigin yung condenser. Tingnan nyo naman kung gaano kaitim yung lumabas na hindi pa nga yan hindi pa ganyan kalala yung na-encounter natin sa iba. Yung iba talagang punong-puno na yung pinakang condenser, kaya hindi na makahinga yung ating pan o hindi na makakuha ng magandang hangin yung pan. Pati yung pan, mabilis ding masira dahil pag walang suction, wala rin discharge. So kung mga pagtitingnan natin yung mga nagiging problema ng ating mga aircon, isa sa may mga mabigat na trabaho si condenser. Kaya kung meron ng ilang taon yung unit nyo, siguro at least man lang pabomba nyo or ipasabay nyo na lang sa cleaning, ipa-pull out nyo para at least mas maganda yung linis. At pati itong radiator, malinisan din. Kasi pagka hindi kasi tanggal yung condenser, lahat ng mga tatanggalin mo sa condenser na dumi, tatama lang dito kay radiator. So kaya talagang pinupull out natin to para may konting bakat ng ron na. O, yan yung mga sikreto natin sa mga paglilinis ng ating aircon mga bossing, no? At yan yung mga nakakatulong para palamigin yung ating aircon. At syempre mga bossing, kahit na medyo malabo na yung tubig natin, yung condenser natin, binabad na natin dyan. Meron pa rin naman kaming pressure na nilagay, 250. Condenser, wala naman siyang singaw. Medyo kulay itim lang din yung condenser. Kulay itim yung ating lagayan ng tubig, kaya parang medyo maitim na. Pero all goods naman mga boss. Wala naman singaw din. So lahat yan kasi titrace natin isa-isa para hindi na natin paghinalaan pa yung mga piyesa kung may leak o wala. At least dito pa lang sa labas nakita na natin na wala talagang singaw. Kasi pag nakakabit na, ang hirap nang baklas ulit kung nandun sa kanya yung singaw. Okay, very good. Eto na mga boss yung ating compressor. Kung titingnan ko, mukhang napalitan na tong ating compressor. Hindi na to yung original natin na compressor. Ang titingnan natin kung anong laman sa loob nitong ating compressor na to. Ito na yung laman ng ating compressor sa loob mga bossing. Wala pa naman ganong kalalang tama based sa ating lagayan ng katol. Ayan yung katol, nahulog na sa loob. Ito yung kabila. So wala pa naman masyadong gas-gas o basag. So tingnan natin kung makakapag-bomba pa ng malakas na mamaya. Kasi yung ating reading na hinahabol mga bossing malayo doon sa reading kanina. Pero yun na yung mga makukuha natin yung mataas sa reading dahil din doon sa ating laman na langis sa loob, no? Pero to mukhang hindi pa naman ganun kalala. Wala namang siyang bakat na mga ano. Yun lang, yung pinakang plate valve lang sa loob. Check upin ko na lang mamaya. At syempre yung ating compressor mga bossing, yung final check up natin, eto na. Syempre may mga pressure din kaming nilagay dyan. At kung may leak, ganun pa rin. Magbabubbles pa rin dyan. Pero negative naman. So pinalitan natin ng o-ring yan mga bossing itong katawan. Goods naman. Okay. Eto na mga bossing, naikabit na natin yung ating mga piyesa. At syempre, ito yung sinasabi namin na magkakaroon kami ng additional na auxiliary fan. Okay, ano ba ang trabaho at makakatulong at maganda kay auxiliary fan? Syempre, mga bossing, pero meron muna akong sasabihin sa inyo. Ang sakit po sa loob, okay, yung mga butas na ating mga barado ay hindi po makukuha ng auxiliary fan lang. Okay, sa experience ko hindi ko alam sa mga ibang technician. Pero ang effective po ng pagpalagay ng pan, kailangan malinis ang condenser, tsaka ka mag-backup na pan. Hindi pa pwedeng barado ang condenser, tutulungan mo lang ng pan. So medyo hindi siya effective. Para sa akin, ang pinakamaganda, linisin si condenser, lagyan ng pan. Para mas effective. Iba yung gamot sa labas, iba yung gamot sa loob. Okay? So yun lang yung na-experience natin dito sa shop. Kaya yung iba,
nagpakabit ng pan. Boss, bakit ganun? Wala rin silbi yung pan na kinabit kasi nga po, hindi po kaya ng pan tanggalin yung problema ng nasa loob. Ang makakapagtanggal lang doon, kung kayang i-flashing yung loob, i-flashing, linisin ng condenser, pwede baka po magawa ng paraan. Pero kung halimbawang barado talaga ang condenser, kailangan nyo pong palitan ng panibagong condenser. Okay? So, share lang namin sa inyo yan. At nagawa na rin naman natin yung loob, na-flashing na rin natin yan, nalinis natin lahat, bago rin ang receiver dryer, bago rin ang expansion valve. Tingnan natin kung anong magiging reading natin mamaya. At syempre, meron tayong vacuum na ginagawa bago natin i-load yung ating refrigerant. Okay? So, yun lang yung mga bossing ha. Basta pag naglagay kayo ng pan, kailangan effective. Mga bossing, ito na yung final natin dito sa ating adventure. At syempre, gumagana na lahat. Gumagana ang pan. Ang ating reading mga bossing, ako napakababa. 10, 20, 22. Ang low side, high side natin ay wala pang 175. Ang reading kanina 50, sayang, hindi natin nakuhaan. At least yung ating maganda sanang nakuha kanina yung reading para napatunayan natin na mas mababa yung reading ngayon, no? Pero syempre, yung may-ari na makakapagpatunay yan. So hindi man namin napakita sa video, pero sigurado naman ako na nakita ng may-ari kanina yan. Okay, tingnan natin lamig sa loob mga bossing. Okay mga bossing, ang lamig na meron ngayon ay nasa 10 degrees Celsius. Kita ba? Kita naman mga boss, no? At eksakto sumisikat yung araw. Yun ang gusto nating kuha natin, no? Yung tirik yung araw. Kasi syempre, ang reklamo ng ating kliyente, pagka mainit ang panahon, mainit din yung, or nababawasan yung lamig ng aircon niya, no? Pero ito ngayon mga bossing, medyo masaya na tayo pagka nakakuha tayo ng 10 degrees Celsius or bababa sa 10 degrees Celsius. Lalo na, kung wala naman tayong pinalitan na ibang mga pyesa para sabihin natin na kaya tayo nakakuha ng ganong kalamig, no? Eto, wala naman, linis lang ang ginawa natin, no? Pero bumababa mga boss, ayan, no? Ayan, bumababa sa 10 degrees Celsius. Okay, so obserbahan lang namin to habang binabalik namin yung ibang mga pyesa para makita pa namin kung hanggang saan yung magiging response ng lamig at syempre yung reading sa labas. Pero very good na mga bossing. Mukhang mapapakinabangan naman ng ating kliyente to. Okay to, tasting lang kami at final natin mamaya. Mga bossing, ito talaga yung ating final na reading, no? Ang ating high side tumaas na ng 175 lampas mga bossing. Low side natin ganun pa rin, 22. Kita ba? Okay, kita naman. Lamig sa loob. Pero yun na, may araw na mga bossing. Kaya kahit pa paano, medyo nakakatuwa naman tong ating adventure. Okay. Mga nasa 9 na mga bossing, yung lamig. Ayan o. Mas bumaba na siya sa 10 degrees Celsius. So pag tumakbo pa to, pag nakapag-circulate ng maganda ang refrigerant natin sa kayong langis, mas gaganda pa yung lamig na ito. Siyempre magkaiba yung naka-standby sa gumagalaw, siyempre mga bossing, no? Ibig sabihin yung RPM, pag nag-revolution ka, mas lalamig pa. Very good naman. So marami pa nating offer dito sa ating adventure kung sakaling sabihin natin pwede pang mas palamigin. Meron pa mga boss. Wala tayo ditong hangganan. Ibig sabihin kung ano yung pwedeng maipa-improve pa, kaya natin gawin yan. Yun nga lang, syempre gagastos tayo. Kaya nga yung mga offer natin, kung hindi naman kailangan gumastos at magiging komportable sa ibibigay na lamig doon sa trabahong offer namin, mas pabor kami doon. Okay, ayun lang nakuha ang lamig mga bossing. At pasensya na kayo, hindi namin nakuhaan to ng eksaktong reading at saka lamig kanina. Kasi wala tayong balak kuhaan ng video sana, pero kinuha natin dahil may mga napansin tayo sa langis kanina. Okay,